Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. So, maraming salamat, Hari. At mapagpalang oras sa atin lahat, mga kapatid buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon, nandito na naman kami para ibahagi ang tungkol sa kaharian ng Diyos na ito ang aming paulit-ulit na isisigaw sa buong mundo para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, bago ako magpatuloy mga kapatid, ay nais ko pang bigay-pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Ondok Riam Bonanza. Ganon din sa mga 5 spiritual mothers na nandun sa New Jerusalem, Dapitan Shrine City. Ganon din sa aming Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya ang aming President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Ganon din sa mga 12 apostles na kinabibilangan ng aming regional director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligotong, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligotong. Magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. Ganon din sa mga provincial leaders buong Pilipinas dito sa loob ng kaharian ng Diyos, sa mga municipal leaders hanggang barangay leaders, at ganoon din sa mga kapatid na nandun sa ibang bansa. Reyna Shirley Del Rosario, magandang gabi Reyna. At sa isang prinsesa na nandun sa Kuwait, Prinsesa Claribel Baltasar. Ganon din sa mga kapatid dito sa Isabela, dito sa Barangay Nagastikan, na pangungunahan si Haring Ramil Tadya, Reyna Gloria De Leon, Haring Redentor Domingo, at Reyna Marites Sandibar. At sa ating kapatid na si Reyna Los Biminda Gutierrez, at sa isa pang kapatid na Prinsipe JB
Sales. So, magandang gabi sa inyo, Hari, Reyna at Prinsipe at Prinsesa. Ganon din sa aming kapatid dito sa Jones na nandun sa Malanlit. Barangay Malanlit. Walang iba kundi si Haring Roger Pagumpana at sa buong pamilya. So, magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. Ganon din sa isang kapatid na nandun sa Negros, Haring Reggie Pagumpana at kanyang Reyna Jel Pagumpana. At sa aming kapatid dito sa Cabarrugis, Quirino, si Reyna Rosalia Tuginayo at si Reyna Marina Ansebi. At sa aming kapatid dito sa Nagtipunan, walang iba kundi si Haring Raul Digaw at sa buong pamilya. So, magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. So, ngayon mga kapatid ay nandito na naman kami para ang aming ibabahagi ay tungkol sa kaharian ng Diyos, na ito ay paulit-ulit namin ipapahayag para sa ganon ay maintindihan natin kung nasaan talaga ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ito po ang aming bigyan ng pagpapatunay na dito talaga sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. Sapagkat ito po ang sinabi ng Diyos na ayon sa banal na kasulatan sa San Matthew 6:33 na datapwat hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito po ang inutos ng ating Panginoon na hanapin ang kanyang kaharian, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayon sa banal na kasulatan sa San Matthew 21:43. Basa, Hari. Reyna. So, ganito po ang nasulat sa Matthew 21:43. Kaya nga sinabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. Narinig natin na ang kaharian ng Diyos ay inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, bakit inalis, mga kapatid? Sapagkat nung nangaral ng ating Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos,
sa bansang Israel ay walang naniniwala doon, kaya inalis ang kaharian at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ngayon mga kapatid, para higit na maunawaan natin itong programa ng The Kingdom of God o pagpapatunay na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So ngayon, papatunayan ko sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos ayon sa Genesis 25:23 hanggang 26. Basa rin. Ganito po ang nakasulat sa Genesis 25:23 hanggang 26. Sa 23, at sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay papaghiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24, at nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito kambal sa kanyang bahay bata. Sa 25, at ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang Isaw. Sa 26, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipanganak ni Rebecca. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ito po ang unang pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ayon sa banal na kasulatan, ay si Rebecca ay nagbuntis ng 2 bansa. Ito po ay ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Dito itinago ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, para higit na munawaan natin, ay si Rebecca ay buntis ng 2 bansa. So, ang tanong mga kapatid, kaya bang ibuntis ng isang babae ng 2 bansa? Gaya natin mga kapatid, hindi mga kapatid, sapagkat ito ay ginamit ng Diyos para malaman natin kung nasaan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, kung bansa man ang kanyang ibubuntis, ay kailangan bansa rin ang kanyang kumadrona. So, ibig sabihin, kung nanganak ang isang babae, anong partira, mga kapatid? Diba, doktor o midwife? So, ang ginamit ng Diyos ay 2 bansa ang ipapanganak ni Ina Rebecca.
So, ibig sabihin, ang Rebecca ay isang daigdig. Isang daigdig. So, kung bansa man ang kanyang iluluwal, ay kailangan din na bansa rin ang kanyang partira, mga kapatid. So, ang ginamit ng Diyos ay ang bansang Spain. So, dito sa bansang Spain ay mayroon dalawang tao na inudyukan ng Diyos para mag-discovery. Walang iba kundi si Christopher Columbus at Fernando Magallanes. Sila ang mga discovery. So, si Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay naglakbay sila patungo dito sa malayong hilaga. So, nakarating sila noong October 12. October 12. 1492. So, dito nakarating si Christopher Columbus at Fernando Magallanes sa taong October 12, 1492. So, ayon sa banal na kasulatan, ang unang anak ni Rebecca ay si Esau. So, ang tanong, sino si Esau, mga kapatid? Kung titignan natin sa banal na kasulatan sa Genesis 36:8 na si Esau ay siyang Edom. So, ang tanong mga kapatid, sino itong Edom? So, kung titignan natin sa word map o dictionary o encyclopedia, ang Edom ay siyang bansang Amerika. So, ito po ang unang anak ni Rebecca na si Esau. Na siyang malakas, mapula, mabalahibo at maglilingkod sa bata. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na malakas, mapula, mabalahibo at maglilingkod sa bata. So, ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob. So, balikan natin ang mga discovery, mga kapatid. So, si Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay tuloy silang naglakbay para mag-discovery. At tuloy silang naglakbay patungong malayong silangan. At nakarating sila noong March
March 16, 1521. So, mayroon silang nakita na isang isla na wala pang pangalan. At si Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay umuwi sa bansang Spain para ibalita sa hari doon na mayroon silang nakitang isla na wala pang pangalan dito sa malayong silangan. So, ang hari sa bansang Spain ay si King Philip II. So, sabi ng hari doon sa bansang Spain ay bumalik kayo at bigyan nyo ng pangalan at isunod nyo sa aking pangalan, sabi ng hari doon sa bansang Spain. So, bumalik sila sa kanyang yung isla na kanilang nadiskubre, mga kapatid, para bigyan ng pangalan. At pinangalanan Las Islas Pilipinas. So ang pangalawang anak ni Ena Rebecca ay si Jacob. So, sino si Jacob, mga kapatid? Kung babasahin natin sa banal na kasulatan sa Genesis 32:28 na hindi na tatawagin Jacob kundi Israel. Kundi Israel. So, para sa hindi tatawagin Jacob kundi Israel. So, ito po ang pangalawang anak ni Ena Rebecca. So, sa taong sa April 14, 1521 ay pinangalanan Pilipinas. So, plus 2 years. Ito po ay preparasyon, mga kapatid. So, i-plus natin yung 2 years na preparasyon. Ang sukat ay 1523. So, ang tanong, mga kapatid, ano ang naganap sa taong 1523? Ito po ay sinigaw ni King Humabon at Lapu-Lapu noong April 14, 1523 ay Philippines is a Christian country, mga kapatid. Ito ay ang bansang Pilipinas ay naging Christian country, mga kapatid. Para higit
na maunawaan natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa ay bakit malakas, mapula, mabalahibo at maglilingkod sa bata. So, sa taon, ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay malakas? Tunay mga kapatid, sapagkat ang kanyang mga armas ay talagang malalakas. Bakit mapula? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mapula? Tunay mga kapatid, sapagkat kung maarawan ng mga kutis nila ay mamula-mula mga kapatid. So, bakit mabalahibo? Ang tanong, ang Amerika po ba ay mabalahibo? Tunay mga kapatid, sapagkat kung makita natin ang mga katawan nila ay mabalahibo mga kapatid. So, at bakit maglilingkod sa bata? So, ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay tunay na maglilingkod sa bata? Tunay mga kapatid, sapagkat ganito ang hanay. Sa taong 1945, ano ang naganap dito sa taong 1945? Ito po ay World War II. World War II. Dinigma ang mga Hapon ang bansa nating Pilipinas. Kaya ang bansa nating Pilipinas ay hindi humingi ng tulong sa bansang Amerika, kundi kusan niyang tinulungan ang bansang Amerika kusang tinulungan ng bansang Amerika ang bansa nating Pilipinas, mga kapatid. So, sa taong 1946, naging malaya ang bansa nating Pilipinas sa taong 1946. Ang tanong, mga kapatid, ano ang kaganapan dito sa taong 1946? Ito po ay tinatawag na American-Philippine Friendship Day. So, yan po ang discovery kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ito po ang ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita, mga kapatid. Dito itinago ng Diyos ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, na ito po ang pinapahanap sa atin ng ating Panginoon, na hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan po ang utos ng ating Panginoon.
sapagkat inalis ang kaharian ng Diyos sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, dalawang bansa lang ang ginamit ng Diyos na bansang Amerika at bansang Pilipinas kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, maraming salamat mga kapatid. At ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro sapagkat siya ang nagbigay sa amin ng buong katotohanan kung ano ang ibig sabihin itong talinhagang salita o parabol na nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid, na ito po ay dito itinago ng Diyos na ang kaharian ng Diyos ay dito sa bansang Pilipinas, mga kapatid. So, maraming salamat at sana'y huwag kayong magsawa na makinig sa programa ng The Kingdom of God na ito ang aming papatunayan sa inyo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. So, maraming salamat at magandang gabi sa atin lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. So, ako po ang inyong lingkod, Merlita Baltasar. So, maraming salamat. So, bibigay ko sa ating kapatid para magbigay din ang pagpapatunay na talaga na dito sa bansa nating Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Haring Nicomedes Rapio. Magandang gabi sa atin lahat, mga kapatid. Bago sa lahat ay nais ko munang magbibigay pugay sa atin mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riambonanza. The 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng regional director dito sa regional director region to Haring Edgar Palor Ligotom, at sa atin mahal na Prinsipe Rocky Riambonanza, at sa atin Hari, mahal na Haring Adolfo B. Riambonanza, na siyang presidente ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation.
Ganoon din sa 70 prophets, municipal barangay down to Purok, at lubos akong gumagalang sa mahal na prinsipe Rocky Wayariam Bonanza na siyang president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Ngayon sa gabing ito, ang tatalakayin ko sa inyo ng kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay ito sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, patutunayan ko sa inyo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Apokalipsis 31 ay 13:1. So ganito po ang magbasa sa Revelation 13:1. At siya'y tumayo sa bumanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Ito ang ginamit ng Diyos na talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ang 10 sungay, 7 ulo. So, ganito ang hanay. Ang 7 ulo, ang 7 ulo ang una. Manuel Rojas. Ay Manuel Manuel Quezon. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Pang-apat, Ramon Magsaysay. Pang-lima, Carlos Garcia. Pang-anim, Diosdado Macapagal. Pang-pito, Ferdinand Marcos. Sila ang mga
elected president. 7 elected president. 7 elected president. Bakit 10 sungay? Kunin natin ang Emilio Aguinaldo. Una, Emilio Aguinaldo. Aguinaldo. Pangalawa, Sergio Osmeña. Ay, Jose Laurel. Jose Laurel. Pangatlo, Sergio Osmeña. Sergio Osmeña. Sila, itong tatlo ay mga 3 appointed president. 3 elected president. 3 appointed. 3 appointed. Yeah, 3 appointed. Kasi mo. 3 appointed. 3 appointed President. President. Para 10 sungay. Pagulong sungay dyan. Para 10 sungay. Para 10 sungay, Kunin natin ang 7 elected president at 3 at saka 3 appointed president. ang sukat. Ang sukat ay 7 plus 3 7 plus 3 equals 10. 10. Wala. Lang sa baba. Yan. Nilagpas mo eh. 10 sungay. Ibig sabihin, Ibig sabihin, sila pala ang mga pangulo na umupo ng sa bansang Pilipinas. ang tanong nasaan? Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba. Walang iba dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi ako nahiya na ipagsigaw sa buong daigdig ng bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Maraming salamat mga kapatid. Ako ang lingkod, Haring Nicomedes Rapio. Masinigtawin ka mo ito. Hanggang sa muli.
Hanggang sa umuli, magandang gabi sa atin lahat. Okay, so maraming salamat po, Hari. So, mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, maging sa buong daigdig. So, muli, live na naman po kami dito po sa Province of Quirino, Bayan ng Madela, Region 2, official. No? Live po kami dito sa The Kingdom of God, sa palatuntunang Consumatomes. So, bago po ako magpatuloy, nais ko munang magbigay pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondo Reyam Bonanza. At ganun din po na lubos po kaming gumagalang sa amin pong mahal na Pangulo, na walang iba po ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po na siyang President ng The Kingdom of God. At ganun din po sa amin pong 5 spiritual mothers na kasalukuyan po nandun po ngayon sa banal na syudad. Doon po sa Purok New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So mapagpalang oras po mga nanay, at ganun din po sa ating Haring Adolfo B. Reyam Bonanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So mapagpalang oras po, Hari, at ganun din sa lahat ng mga 12 tribes, no? Sa ating mga Board of Director mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan ng ating Regional Director dito sa Region 2. Walang iba po ang ating Haring Edgar Palor Ligotong. Kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Rospadillo Ligotong. At ganun din sa ating Haring Felix, proseso sa pagpalang oras dyan po, Hari, sa walang tigil o sawa sa pagsubaybay sa amin pong Facebook Live dito sa Province of Quirino, Region 2. Hanggang sa lahat ng mga 70 prophets buong Pilipinas sa loob ng kaharian ng Diyos. Sa lahat ng mga municipal leaders, barangay down to Purok. Sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, kami nagpapasalamat sa inyo pong walang tigil sa pagsubaybay sa programa ng ating mahal na hari tungkol sa kaharian ng Diyos. Na unang-una ang ating kapatid, Reyna Shirley del Rosario, na nandun ngayon sa United Kingdom, no? Sa London. So mapagpalang oras dyan, Reyna. At ganun din sa ating Prinsesa Claribel Baltasar, no? Na nandun po sa Middle East, doon po sa bansang Kuwait. Pagpalang oras dyan, Prinsesa. Sa lahat ng ating kapatid na nandyan sa Bella, dyan sa Purok Nagasikan, no? Barangay Nagasikan,
Unang-una ang ating kapatid, Haring Ramil Tadja, Haring Redentor Domingo, Haring Gino Tolentino, Reyna Marites Saldivar, Reyna Gloria De Leon, at sa ating mga kapatid pa na si Reyna Luz Biminda Gutierrez at Prinsipe JV Sales sa buong niyang pamilya, no? At sa ating kapatid daring Roger Pagumpana na nandyan po ngayon sa Malanit Jones, na kasalukuyan nagla-live po ngayon. Sa kanyang buong pamilya, magandang gabi, Hari. Ganon din sa iyong anak na nandun sa Isabela, sa Negros, no? Walang iba kundi si Haring Reggie Pagumpana, kasama ang kanyang Reyna Jel Pagumpana. Sa buong puwersa ng The Kingdom of God, lahat ng kasamahan dito sa loob ng kaharian ng Diyos. So, muli, sa gabing ito, ay ulit-ulit po nating tinatalakay o pinag-uusapan ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Na siyang kautusan ng Diyos. Kauna-unahang utos ng Diyos na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Yan po ay kautos-utusan ng Diyos. Subalit, sa utos ng Diyos ay walang pumansin, di ba ga, mga kapatid? E kung walang nagpaalam dyan o walang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, hindi natin malalaman. No? Ngunit, kako mga kapatid, ang kaharian ng Diyos o yung utos ng Diyos na hanapin ay hindi pinansin yung kautusan ng Diyos. Bakit kako hindi pinansin? Bagaman, sabi nila, mga kapatid, na ang kaharian daw ng Diyos ay nasa puso. Diba? At sabi ng iba, ay nandun sa taas. So, gaano katotoo na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ng puso at nandun daw sa taas, mga kapatid. Kaya nga, pagbabasa yung banal na kasulatan, ayon sa Matthew 6:33, nadatapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. No? Bakit kako hindi pinansin? Kasi ang kaharian nandun na sa taas. Iba naman nasa loob ng puso. Kaya hindi na binigyan ng pansin yung utos ng Diyos na hanapin ang kanyang kaharian. No? Kung tatanungin natin, mga kapatid, ang Diyos, no? Ano kaya ang sasagot ng Diyos, mga kapatid? Ayon sa Matthew 21:43. Pakibasa rin na. Anong sinabi ng Diyos? Ganito po ang nakasulat sa Matthew 21:43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabungan. Yan. Yan po ang sinabi ng Diyos. Ngunit, sabi nila, ang kaharian daw ay nasa puso. Yung iba naman, nandun sa taas. Sino kayang mas higit? Yung nagsasabi na ang kaharian ay nasa puso o yung nagsasabi ang kaharian ay nasa taas? Sino kaya ang mas higit sa sinabi ng Diyos? Na ang sabi ng Diyos, ang kaharian ay maibibigay sa isang bansang nagkakabunga. No? Yan ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. Sa dinami-rami ng mga ngaral sa daigdig, mga kapatid, pag nabasa ang Matthew 21:43,
No? Sa mga mangangaral, sa mga preacher. Halimbawa, magtanong ang isang nakikinig. No? Na ang kaharian ng Diyos ay ibinigay sa isang bansa. Tatanungin ngayon ng isang tao. Kasi narinig niya eh. Halimbawa, pastor ang bumasa. Pastor, saang bansa yan? Ano ang isasagot? Ha? Mahirap po, no? Kaya nga, kako, hindi binigyan ng pansin. No? Kasi ang kaharian daw nasa loob ng puso. Ang iba naman nasa taas. Sinong masigit? Yung salita ng Diyos o yung salita ng tao? Ha? Ano ba yung ibibigay o ilalagay ng Diyos sa puso ng tao? Ayon sa Hebreo 10:16. No? Ano ba yung ilalagay? Ulit-ulitin natin mga kapatid para higit nating maintindihan. Ano yung ilalagay ng Diyos sa puso? Pakibasa rin na. So, ganito po ang nakasulat sa Hebreo 10:16. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Yan. Napakaliwanag. Ano yung lalagay ng Diyos sa kanilang puso? Yung kanyang mga kautusan. Mga kapatid, yung kautusan ang ilalagay sa puso, hindi yung kaharian ang ilalagay ng Diyos sa puso. No? Ano ba yung sinabi ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay maibibigay sa isang bansang nagkakabunga. No? Kaya nga, mga kapatid, ang kaharian ngayon ng Diyos ay naipapahayag na. Hindi lang dito sa bansa nating Pilipinas para maganap yung salita ng Diyos. No? Na ang kaharian ng Diyos ay maipangaral ayon sa Matthew 24:14. No? Mga kapatid. Anong sinabi niyan, Ren? So, ganito po ang nakasulat sa Matthew 24:14. At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan ang sinabi ng Diyos. No? Na kinakailangan maipangaral ang ibanghelyong ito. No? Ano yung ibanghelyong ito? Yung tungkol sa kaharian. Saan may pangaral? Sa sanglibutan. No? Sa buong daigdig. At bigyan ng mga patutuo sa lahat ng mga bansa. Ngayon, mga kapatid, ano yung ginagawa natin ngayon? Ilang mga kapatid ninyo ay hindi po kami nagsasawa na amin pong ulit-ulitin sa inyo na ipapahayag ang tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Sapagkat may plano ang Diyos sa daigdig. Ano yung plano ng Diyos sa daigdig? Ayon sa Daniel 2:44, mga kapatid. Ano yung plano ng Diyos sa daigdig? So, ganito po ang nakasulat sa Daniel 2:44. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man. Niyao'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito at yao'y lalagi magpakailanman. Yan. Yan ang plano ng Diyos, mga kapatid, sa daigdig. No?
Ngunit mayroon pang mga naunang kaharian sa daigdig na siyang pinagpuputol-putol ng Diyos. Para ang Diyos sa langit ay magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Napakaliwanag yung salita ng Diyos, mga kapatid. No? Na ang unang kaharian sa daigdig ay ang bansang Babylon. No? Pangalawa, ang bansang Medo-Persia. Pangatlo, ang bansang Greece. At ang pang-apat ay ang bansang Rome or bansang Roma. Ngunit wala ng kaharian ngayon sa daigdig. Kaya ang tanong, nasaan na ang kaharian ng Diyos? Huh? Nasaan na? Ang tanong, magtutuloy pa ba yung programa ng Diyos tungkol sa kaharian? Magtutuloy, mga kapatid. No? Tuloy pa rin yung plano ng Diyos sa daigdig. Kaya gagamit muli ang Diyos ng isang tao na may laman at may katawan. Para siya ang magdala o magpangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sino, mga kapatid? Ha? Yung nakikilala nating Diyos na siyang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Ha? Walang iba, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesus, no? Or Jesus Christ. Ito ang pinili ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan sa Lucas 4:43. Pakibasa rin. Ganito ang nakasulat sa banal na kasulatan sa Lucas 4:43. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Sino ang may sabi? Ang ating Panginoong Jesus, sapagkat sinabi ng Diyos, sinugo ako. No? Ngayon, saan ipinangaral ng ating Panginoong Jesus ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos or kingdom of God? Saan ibinalita, mga kapatid? Doon sa taas? No. Hindi doon sa taas. Kundi doon sa bansang Israel. Ipinangaral ang mabubuting balita tungkol sa kingdom of God. No? Ang ating Panginoong Jesus. At kasama pa ang 12 ayon sa 8:1 sa Lucas. No? Ganito po ang nakasulat sa Lucas 8:1. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siyang naglalakad sa mga bayan at mga nayon na pinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos at kasama niya ang 12. Yeah? Ano yung dala? Pati yung 12? Ang kaharian ng Diyos. Saan pinapangaral? Sa mga bayan-bayan at sa mga nayon. Saan banda yan? Doon sa bansang Israel. Ipinapangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ulit-ulitin natin, mga kapatid, para lubos nating maunawahan at maintindihan. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ba na nagdala ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos?
tinanggap mo ba? Ha? Naniwala po ba sila sa ating Panginoong Hesus sa kanyang dalang balita tungkol sa kaharian ng Diyos? Naniwala ba ang mga tao doon sa bansang Israel? May naniwala din. Kasama nga ng ating Panginoong Hesus na nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit karamihan hindi tinanggap at hindi pinaniwalaan ang ating Panginoong Hesus Kristo. No? Bagkos, ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay hinuli, linitis at pinako sa krus. No? Ano ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus? Ano ang katayuan ng ating Panginoong Hesus? Mga kapatid, bilang pastor, di ba? Bilang pastor, ano pa? Bilang pastor, bilang guro, ano pa? Bilang pare, higit sa lahat, king. Yan. Or hari. Yan ang pinakamahigit. No? Nakatayuan ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong, nakilala ba ang ating Panginoong Hesus sa bansang Israel? Kung nakilala siya na siya ay Diyos, posible naman ipako pa sa cross. Diba nga? Kundi ginawan pa siya na pinagsalitan ng masama na siya ay may demonyo. Ayon sa Juan 8:52. Pakibasa rin na. Juan 8:52. Ganito po ang nakasulat sa Juan 8:52. Sinabi ng mga Hudyo sa kaniya, ngayon nalalaman naming mayroon kang demonyo. Oops, tama na. Hindi kaya masakit? No? Nagpapahayag ang ating Panginoong Hesus ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, pati buhay. No? Pati ang buhay na walang hanggan. Ngunit anong sinalita sa kanya ng mga Hudyo? Anong sinabi sa ating Panginoong Hesus? Nalalaman namin na mayroon kang demonyo, ginawang demonyo ang ating Panginoong Hesus. Hindi kaya masakit? Masakit, mga kapatid. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, saan? Doon sa Jerusalem. No? Jerusalem. No? Anong sinabi? Ayon sa banal na kasulatan sa Lucas 13:34-35. Anong sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem? Ganito po ang nakasulat sa Lucas 13:34. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kaniya. Makaibig kong tipunin ng iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo. Sa 35, narito sa inyo'y iniwang walang anuman ang iyong bahay, at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Yan ang sinabi ng Diyos. Ano kayang mas masakit? Mga kapatid, yung pagsalitaan siya ng masama or yung magsalita ang Diyos na aalis na siya doon sa Jerusalem. Ha? Kala nyo ba ang Diyos lang ang umalis? O ang ating Panginoong Hesus lang ang umalis doon sa Jerusalem? Ha? Kung umalis ang Diyos, ano pa yung kanyang kukunin at aalisin sa bansang Israel? Huh?
Anong sinabi sa Matthew 21:43? Ha? Kaya nga't aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansa na magkakabunga. Ha? So gaano katotoo, mga kapatid, na ang Diyos din ay umalis sa bansang Jerusalem. Ha? Or sa Jerusalem na siyang bansang Israel, sapagkat ang kapital ng Israel ay Jerusalem. Kasi yan ang luklukan ng Diyos, ang Jerusalem. Ngunit sinabi ng Diyos, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. No? Bakit? Hindi pinaniwalaan, hindi tinanggap ang kaharian ng Diyos. No? Lalo na ang Diyos hindi tinanggap, kaya umalis ang Diyos sa Jerusalem. No? So gaano katotoo na wala na ang Diyos doon sa Israel, mga kapatid? Ayon sa 2 Chronicles 15:3. Anong sinabi ayon sa banal na kasulatan? So, ganito po ang nakasulat sa 2 Chronicles 15:3. Nung sinabi rin na. Chronicles 15:3. Mhm. So, ganito po ang nakasulat sa 2 Chronicles 15:3. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong sa saserdote at walang kautusan. Yan. Anong sinabi? Ngayon nga, ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay. No? Wala nang tagapagturong saserdote at wala na ring kautusan. Inasaan na yung plano ng Diyos, mga kapatid? Sapagkat ang plano ng Diyos ay nasa loob ng kaharian ng Diyos. Kaya nga ang utos ng Diyos, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang maidaragdag sa inyo. Napakaliwanag ang sinabi ng Diyos. Kaya nasaan na ang kaharian ng Diyos? Ha? Ang klo ng Diyos ay nasa isang bansa na nagkakabunga. Anong bansa yan? Isa dinami-raming bansa sa daigdig. Palagay natin nasa 300 nation, no? 300 nation of the world, no? Isang bansa lang ang sinabi ng Diyos. Ngunit walang address. Paano natin hanapin ngayon yan, mga kapatid? Wala bang address na sinabi ng Diyos? Kung may address sana, kung Pilipinas na nakasulat dyan, hindi na tayo maghanap. Hindi na natin sabihin na nasa puso. Hindi na natin sabihin nandun sa taas. Ngunit, isang bansa ang sinabi ng Diyos. Kung tatanungin natin, mga kapatid, Panginoon, saang bansa ba? Saang bansa mo ba ibibigay ang iyong kaharian? Kung sasagot ang Panginoon, ano kayang sasagot, mga kapatid? Tignan natin, ayon sa Isaias 24:15. Pakibasa rin na. So, ganito po ang nakasulat sa Isaias 24:15.
Anong sabi ng Diyos? Sige. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Yan. Ano ang sinabi ng Diyos? Kaya nga't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Saan? Sa mga pulo ng dagat. Huh? Walang address ang bansa na sinabi ng Diyos, ngunit meron itong location. Anong location? Huh? Malayong silangan. Na nagpapaluwalhati ang Diyos ng Israel. Doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Ano kaya ang nandun? Sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat, mga kapatid. Kung i-research natin yan, lalo na kompleto na tayo ngayon, para sa gayon ay mahanapan natin yung kaharian ng Diyos na pinapahanap ng Diyos. Ano natin i-research? Maski i-type nyo na sa cellphone. Search nyo na kung ano ang makikita doon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Okay, tignan natin sa world map. Doon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Ano kayang makikita doon? Sabihin ko, mga kapatid, kung ano ang nandoon, una ay ang bansang Japan. Yan ang una na makikita doon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Bakit? Sapagkat datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Saan kaya? Walang address, ngunit may location. Malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Una, bansang Japan. Pangalawa, ang bansang Indonesia. Pangatlo, bansang Malaysia. Indonesia. Yan. At bansang Malaysia. Yan. Malaysia. Yan. At pang-apat, ang bansa nating Pilipinas. Yan. Maski i-search nyo, tignan nyo sa world map, kung ano ang nandun sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Ano yung nais ng Diyos? Na sinabi doon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Para sa gayon, mahanapan natin ang kaharian ng Diyos na kanyang pinapahanap sapagkat ang Diyos ay hindi man pwedeng maghiwalay sa kanyang kaharian. Kaya tinawag na Kingdom of God. Hindi magkahiwalay ang Diyos at ang kanyang kaharian. Na ang hinula sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay luwalhatiin ninyo sa silanganan ang pangalan ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Ang tanong, mga kapatid, sapagkat ang apat na bansang ito ay nandun sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Ang tanong, ang bansang Japan ba, ayon sa hinula ng Diyos,
Luinalhati ba ang Diyos ng Israel ang bansang Japan? Ha? Wala, no? Bakit? Kasi nga, ang bansang Japan, sila ay mga Buddhism. Huh? Iba ang sinasamba. Mga Buddha. Huh? Pangalawa, ang tanong, ang bansang Indonesia ba ay luinalhati ang Diyos ng Israel? Huh? Wala pa rin. Bakit? Mga kapatid, sapagkat sila'y mga Indonesian or Indo, kaya hindi nila luinalhati ang Diyos ng Israel. Pangatlo, ang bansang Malaysia. Ang tanong mga kapatid, ang bansang Malaysia ba ay luinalhati ang Diyos ng Israel? Ha? Wala pa rin mga kapatid. Bakit? Ang bansang Malaysia ay isa lang ang sinasamba na siyang Taoism. No? Ito, Indonesia. Wala mga kapatid. Hindi luinalhati ang pangalan ng Diyos ng Israel. Na ang pangalan ng Diyos ng Israel ay ang ating Panginoong Jesus. No? Or Jesus Christ. Luinalhati ba ng bansang Japan? Wala. Bansang Indonesia? Wala pa rin. Bansang Malaysia? Lalong-lalo na. Ha? Ang pang-apat na bansa, ang tanong mga kapatid, ang bansang Pilipinas ba ay luinalhati ang Diyos ng Israel sa pangalan Jesucristo? Ha? Yan ang tanong. Kung luinalhati mga kapatid. Ha? Tignan ninyo sa bansa nating Pilipinas. Mula pari hanggang hulo. Walang ibang bukang bibig kundi pangalan ng ating Panginoong Jesus Christ. No? Sino ang nakakuha sa hinula ng Diyos? Mga kapatid, ang bansang Japan ba ay nagwagi? O umakma ba sa plano ng Diyos? Ayon sa nabasa sa banal na kasulatan? Wala, mga kapatid. Ang Indonesia, wala pa rin. Malaysia, ganun pa rin. Pilipinas, mga kapatid. Akmang-akma ayon sa sinabi ng Diyos. Naluwalhatiin ninyo ang pangalan ng Diyos ng Israel sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Huh? Itong apat na bansa man lang ang nandun sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat, ang nagwagi ay bansang Pilipinas. Kaya ang tanong ko mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? Nakako hindi pwedeng maghiwalay ang kaharian at ang Diyos. Kaya, Kingdom of God. Hindi pwedeng maghiwalay, mga kapatid. Sapagkat ang plano ng Diyos magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ngunit gaano katotoo na bansang Pilipinas nga ang siyang kaharian ng Diyos. Yan mga kapatid, ang aming pinapatunayan sa inyo ayon po sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Riambonanza. Sa kanyang mga katuruan na siyang nagpapatunay na ang bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Revelation 17:10. Ibasa rin. So, ganito po ang nakasulat sa Revelation 17:10.
at sila'y 7 hari. Ang 5 ay nangagbuwal. Ang isa'y narito. Ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal ng sandaling panahon. Sa 11. Sa 11. At ang hayop na naging siya ay wala na. Ay siya ring 8 at siya'y sa 7. At siya'y pangtungo sa kapahamakan. Yan. Yan ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. Na sila ang mga 7 hari. No? Sila ang mga 7 hari, mga kapatid, na ang 5 sa kanila ay nangabuwal na. Huh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At mayroong pang-8. No? Na isa sa mga 7. Ayon sa hinula ng Diyos, ito ay ginamit ng Diyos na palatandaan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ginamit sa talinhagang salita na sila ang mga 7 hari. Ngunit sino-sino nga baga ang mga 7 haring ito? No? Na siyang gumanap sa hinula ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Isang bansa ang sinabi ng Diyos. No? Ito ay talinhagang salita na sinabi ng Diyos. Ngunit sino-sino yung mga 7 hari na aakma sa isang bansa na pagtatayuhan ng Diyos ng kanyang kaharian. No? Na ang una ay si Manuel Quezon. Pangalawa ay si Manuel Rojas. Pangatlo, si Elpidio Quirino. Pangapat, si Ramon Magsaysay. At ang panglima ay si Carlos Garcia. Sila yung tinukoy ng Diyos na ang 5 sa kanila ay wala na. Big sabihin, tapos na sila, no? Ayon sa hinula ng Diyos. Ngunit ang isa ay narito na. Yung pang-anim, mga kapatid. Sino? Walang iba kundi si Diosdado Macapagal. At ang pang-7 ay hindi pa dumarating. No? Sino yung pang-6? Si Diosdado Macapagal, mga kapatid. Na si Diosdado Macapagal ay siya ang president ng Concon Delegate. Siya ang president sa Concon Delegate. At presidente pa saan? Dito sa bansa nating Pilipinas. Yan. Ibig sabihin, ang 7 hari, sila yung mga 7 pangulo. Nakikita na natin. Ngunit tignan natin yung kaganapan ayon sa istorya ng Diyos sa loob ng kaharian ng Diyos. Kung akmang-akma ba sa hinula ng Diyos?
na ang 7 hari, ang 5 sa kanila ay nangabuwal na o wala na. At ang isa ay narito na siyang pang-anim na si Diosdado Macapagal, na siyang pangulo sa Concon Delegate at pangulo pas dito sa bansang Pilipinas. Ngunit, noong matapos na ang termino ni Diosdado Macapagal, yung wala pa ay dumating na. Ang tanong, sino? Yung dumating na siyang pang-7, na siya rin ang pang-8. At ang pang-8 ay isa sa mga 7. Walang iba na pang-7 ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sapagkat nung matapos na ang termino ni Diosdado Macapagal bilang Pangulo sa bansang Pilipinas, ang pang-7 ay si President Ferdinand Marcos. At ang Concon Delegate, mga kapatid, ay naibigay kay President Ferdinand Marcos. Pangulo siya sa Pilipinas at presidente pa siya sa Concon Delegate, sapagkat pinasa ni Diosdado Macapagal ang Concon Delegate kay Ferdinand Marcos. Ngunit, gaano katotoo ayon sa nabasa sa banal na kasulatan na yung pang-7 ay kinakailangan ay magtagal ng konting panahon. Paano maganap? Alamin natin yung istorya ng Diyos doon sa kapanahunan ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos, na siyang pang-7 na siya rin yung pang-8 at isa siya sa mga 7. Sa pagtuloy niya ng konting panahon, ito ay magkakaroon ng yung sinabi ng Diyos. Mga kapatid, ayon sa 11, pakibasa, Rena. Pakibasa mo ulit. So, ganito po ang nakasulat sa Revelation 17:11. At ang hayop na naging siya at wala na, ay siya ring ikawalo. Siya ring ikawalo. At siya'y sa 7. At siya'y sa mga 7. At siya'y patungo sa kapahamakan. At siya'y patungo sa kapahamakan. Bakit, mga kapatid? So, ganito po yung kaganapan. Para maganap, yung hinula ng Diyos na yung pang-7 ay siya rin yung pang-8. Nung matapos na ang termino ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos, gumawa siya ng isang batas na tinawag itong referendum. At siya'y nagpaboto ng yes or no. Yan ang pinabotohan ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos para maganap yung pagtuloy ng konting panahon. Kaya noong nabutusan ang referendum ay nanalo ang yes. Kaya naganap yung pagtuloy ng pang-7 ng konting panahon. Gaano katagal ang referendum? Mga kapatid, tumagal ito ng 9 months and 10 days. Kaya tinawag na konting panahon. At siya'y patungo na sa kapahamakan.
nagkaroon na ng people power. Kaya ang mga tao ay napahamak, mga kapatid. Kaya yung pang-7 na siyang pang-8 at isa sa mga 7 ay walang iba kundi ang ating dating Ferdinand Marcos na siyang Pangulo sa bansang Pilipinas at siya pa ang Concon delegate na siyang naging kauna-unahang first prime minister. Ang tanong, saan ito naganap? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ang tanong, mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? At saan ito naganap? Lalahanin natin, mga pangulo ito ng bansang Pilipinas. Ibig sabihin, naganap ito sa bansa nating Pilipinas. Ang tanong, mga kapatid, nasaan ang kingdom of God? Na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, na hinula ng Diyos. Mga kapatid, na 7 hari ang 5 sa kanila, nangabuwal na or wala na, at ang isa ay narito na, at ang isa ay dumating na, kailangan magtuloy ng kunting panahon, ng iba, Ferdinand Marcos. Ang tanong, saan niya naganap? Bansang Pilipinas. Kaya akmang-akma sa hinula ng Diyos kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Mga kapatid, ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba dito sa bansa nating Pilipinas. Na siyang bansang nagkakabunga, na bumunga sa taong 1523. Philippines is a Christian country. Kaya hindi po kami mahihiya na ipagsigaw, uulit-ulitin ang tungkol sa kaharian ng Diyos na palagi naming sinisigaw na itong bansa nating Pilipinas ay siyang mapalad na pinagbigyan ng Diyos na siyang magiging pang-5 kaharian sa daigdig. Ang tanong, may pang-6 pa ba? Wala na, mga kapatid. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay magtayo ang Diyos sa langit ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ito na, mga kapatid, bansa nating Pilipinas. Kaya matuwa tayo. Nandito na yung hinula ng Diyos. Wala dun sa impapawid, wala dito sa puso. Nasa isang bansa na nagkakabunga, bansang Pilipinas. So yan po, mga kapatid, ang aming pinatunayan sa gabing ito na aming inuulit-ulit ang mga patutuo sa kaharian ng Diyos para higit po nating maunawahan at maintindihan na itong bansa nating Pilipinas ay siya na talaga ang siyang kaharian ng Diyos. Kaya inuulit ko sa lahat ng mga sumubaybay o nanood man sa aming Facebook Live dito sa
Region 2, Province of Quirino, dito sa bayan ng Madela, ay taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagsubaybay, no? At pakikinig o panunood man sa programa ng aming mahal na dakilang guro na tungkol sa kaharian ng Diyos. So bago po ako magpaalam ay nais ko munang magpasalamat sa ngalan ng aming mahal na Supremo, ang amin pong mahal na dakilang guro, Supreme King Philemon Ondok Reyamburanza. So maraming salamat, mahal na Hari, at ganun din sa ngalan ng aming mahal na Pangulo, ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyamburanza. Sa buong puwersa ng The Kingdom of God. At gayon din sa aming Regional Director, walang iba, Haring Edgar Palor Ligoton. At ganun na rin po sa kanyang Reyna Ros Padillo Ligoton. So ako po ang inyong lingkod, Haring Robel Baltasar. So maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. So bago po